Dahil kayo manalangin. Aming Diyos, salamat dahil binigay mo si Jesus bilang Kristo at solusyon sa lahat ng aming problema. Tunay na sa araw na ito, kami yung libu-libong mga anghel ang siyang bumabay sa bawat isa sa lugar na ito at ang patuloy na pakikitisan ng banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa atin ng kapayapaan at kapahingahan ang siyang aming ma-enjoy. Tulungan kami, Ama, bigyan ng kalakasan at kapangyarihan upang ipahayag ang mabuting balita. Salamat po at minamahal ka namin kung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa ating introduction, maraming mananampalataya ang nami-misunderstood yung tinatawag na faith na ibinigay ng Diyos. Pag sinabi natin nami-misunderstood, mali ang pagkaunawa sa pananampalatayang dahil sa Diyos. Instead of believing in God's faith, man fell into different faith, so-called worldly faith. Pag sinabi natin worldly faith, hindi ito nakakonekta sa tinatawag na spiritual na pananampalataya. Kaya maraming Christian, they fell into what? Into legalism, humanism, and mysticism. Kapag sinabi natin na fell tayo sa ganito, hindi nakatuon kay Kristo, hindi nakatuon sa pananampalatayang galing sa Diyos. Kaya ang hirap ng church life, ang hirap ng tinatawag na pananampalataya, kasi yung pananampalatayang ito, hindi nakapatungkol sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos. Bagkus yung pananampalatayang ito, nakapatungkol sa aking nais, sa aking kakayanan, at sa mga bagay na nais ko sa aking buhay. So kapag nahulog tayo sa ganitong tatlong uri ng makamundong pananampalataya, hindi nasasalig ito kay Kristo. Kaya karamihan ng churches, mas pipiliin nila kung ano ang maganda sa paningin, kung ano ang maganda sa pandinig, at higit sa lahat, kung saan sila nagkakaroon ng kasiyahan sa pamamagitan ng sariling pananampalataya. Ang bawat tao ay mayroong tinatawag na pananampalataya, pero hindi lahat ay mayroong pananampalatayang galing sa Diyos. Kapag sinabi natin pananampalatayang galing sa Diyos, ito ay ang pananampalatayang itinuro niya, ibinigay niya. At ito ay ang pakikinig sa salita ni Kristo. Pag sinabi natin salita ni Kristo, dito natin makikita that Christ's word is absolute word of God. But what about us? Ano ang kulay ng ating pananampalataya? Tayo ba ay nafo-fall sa tinatawag na humanism? Tayo ba ay nafo-fall sa tinatawag na legalism? Tayo ba ay nafo-fall sa tinatawag na unhealthy mysticism? Kapag dito natin ibinabasa yung ating pananampalataya, tayo ay parang mga Pariseo, mga sinaunang Hudyo na hindi nakikita ang kaluwalhatian ni Kristo. Kaya sabi ni Jesus sa bukong Luke, maigi ninyong pinag-aaralan ang salita dahil akala ninyo makakakuha kayo ng buhay na walang hanggan by observing the scripture. Pero hindi ninyo alam na ito ay pumapatungkol sa akin. That's why they got the wrong faith. Masasabi natin maling pananampalataya kapag hindi tayo nililid kay Kristo ng ating paniniwala. Ngunit nililid tayo saan? Self-righteousness, self-holiness. Without Christ, hindi natin matatagpuan ang mga bagay na ito. We will just be insisting ourselves. We will just be insisting our effort, our ability and capability to do good works and be kind and be holy. But the truth is, we are all under Romans 3:23 and Romans 3:10. So that no one can boast. Bakit inalaw ng Diyos? Almost every day, we commit mistake sa ating salita, sa isip at sa gawa, so that no one can boast about themselves. But if we will be boasting something or someone, we will be boasting about Christ, who is the author and perfecter of our faith. Maraming Christian nagsasabi, dapat mamuhay tayo kagaya ni Kristo. They are referring for physical holiness.
they are referring for physical righteousness, self-righteousness. Pero kapag tinignan natin ang buhay ni Kristo, hindi niya in-insist ang self-holiness. Hindi niya in-insist ang self-righteousness. If we want to become like Christ, we must fix our eyes on things above because Christ brought us to God's kingdom. Hindi tayo dinala ni Jesus sa mundo. Hindi tayo iminulat ni Kristo para makita ang mga bagay sa mundo. Bagkus si Kristo ay naparito upang buksan ang ating mga espiritual na mata at makita kung ano ang nasa langit. Ang mga bagay na patungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya lagi in-insist ni Kristo. Nung panahon may nagtanong sa Kanya para subukin siya. Dapat po ba tayong magbigay ng buwis kay Caesar? Humingi siya ng 1 denaryo. Kaninong mukha ang nasa salaping ito? Kay Caesar. Kung ganon, ibigay kay Caesar ang para kay Caesar at ang sa Diyos ay para sa Diyos. Dito malinaw na ibinibigay ni Kristo what is belong to God and what is belong to the world. Hindi natin pwedeng i-insist na ang belong to the world na kinalulugdan ng Diyos. Ano ang makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos kung ano ang galing sa Kanya. And malinaw na si Jesus ay galing sa Diyos. Kaya nung panahon na si Jesucristo ay tumanggap ng babautismo sa pamamagitan ni Juan, merong banal na espiritu dumapo sa Kanya sa anyong kalapati. At merong tinig na nanggaling sa langit ang sabi, ito ang aking anak na lubos kong kinalulundan. Makinig kayo sa Kanya. Why? Kapag hindi natin magawa na makita kung ano ang para kay Kristo, lahat tayo ay what? Mabubulag sa rules and regulation ng mundo. Akala natin it is belong to God. Akala natin ito ay nakakapag-please sa Diyos. Pero ang totoo, tayo ay pinapailalim ni Satanas. What? Binubulag tayo ni Satanas para hindi makita si Kristo. Kaya sabi sa aklat ng mga 2 Korinto, 2:4, ano ang sabi diyan? Sabi diyan sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, kaya hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaang ng daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang pananampalatayang galing sa Diyos ay nagpapakita din ng kaluwalhatian ni Kristo. Ngunit maraming mananampalataya hindi umaayon sa salita ni Kristo. Bagkus, umaayon sa tinatawag na takbo ng sanlibutan ito. Kaya ano yung pananaw natin masama, masama. Kung ano yung pananaw natin mabuti, mabuti. Pero ang pananaw ba natin ay pananaw ng Diyos? Kung sa aklat ng mga Isaiah, sinabi ng Diyos, ang pamantayan ng tao ay hindi ko pamantayan. At kung ano ang aking pamantayan ay hindi kinikilala ng tao. Bakit? Nahulog tayo sa kasalanan. Kaya ang pananampalatayang meron tayo nakapatungkol sa aking nais, sa aking gusto, sa aking desisyon, at sa aking pagpaplano. That's why man fell into Genesis 3, 6, and 11. At kahit ayaw man natin, dito tayo umuwi. The wrong faith. Kaya kapag hindi malinaw sa atin ang pananampalatayang galing sa Diyos, tayo ay mahihirapan sa ating buhay pananampalataya. Hindi natin mabibigyan ng konklusyon sa Jesus na siyang Kristo at Kristo na sa ating buhay. Tayo, ano ba ang ating pananampalataya? Saan ba tayo ginilig ng ating pananampalataya? Humanism. Na ang tinitignan natin ay action ng tao, kung maganda ba o hindi. Na pumapabor tayo na ang Diyos ay natutuwa sa mga taong mababait lamang at mabubuti. Walang mabuting ginamit ang Diyos kahit sa Biblia. Lahat sila may mga shortcomings. Lahat sila may mga kapintasan.
ginamit ng Diyos si Noah, hindi dahil si Noah ay qualified. Ginamit ng Diyos si Noah dahil ang Diyos ay gumagamit ng mga tao kahit hindi sila qualified. Dahil kina-qualified ng Diyos ang kanyang mga ginagamit. No one is qualified. Even Noah. Pero si Noah ay nakasumpong lamang ng pabor sa Diyos. At ano yung pabor na yan? Sa tuwing tayo ay tumitingin sa pangako ng Diyos, sa tuwing tayo ay tumitingin sa pangako ni Kristo, doon tayo nakakakukuha ng God's favor. Kaya ang totoong pananampalataya is getting God's favor. Tayo ay nakakapasok doon sa pabor ng Diyos kahit ikaw ay masama, kahit ikaw ay makasalanan, kahit ikaw ay hindi karapat-dapat. Pero dahil tayo ay naniwala at lumapit kay Jesucristo, ginagawa ng Diyos posible ang lahat ng bagay. God said to Noah, build an ark. Not because he is qualified to build the ark, but God is the God of covenant. Through that ark, people will save. At anong ibig sabihin nun? Lahat ng papasok kay Kristo, lahat ng dadaan kay Kristo ay maliligtas. Kaya sa ating main, sa linggong ito, no? May tanong tayo muna, what about you? What is the color of your faith? Kapag tinignan natin, ano ba yung pananampalataya ko? Baka pag nakita ko yung kapatid ko na nakagawa ng masama, ayoko na sa kanya kasi masama siya. Kahit yung mga kapatid natin at mga sinasaalang-alang natin, sila ay tao na nahulog sa kasalanan. At araw-araw, we bound to commit mistake so that no one can boast. At kung meron man tayong ipagmamalaki, tumanggap tayo ng kapatawaran kay Jesus. Kahit wala tayong patamo. Wala tayong kabanalang ipinatago kay Jesus. Ang ating nararanasang kabanalan ay ang kabanalang galing kay Jesus. Walang galing sa atin. God is not expecting from you because God gave everything to Christ. At yung Kristo na yan, yan yung ating sinamba sa Espiritu at katotohanan. That's why we have the power to preach the Word of God. And we are not tending to people to believe in us. We are urging people to believe in Jesus because He is the Christ. Wala namang pwedeng paniwalaan sa atin. Kasi kahit tayo ay may corrupted mind. At yung corrupted mind na yan and heart, yun yung dahilan kung bakit araw-araw tayong kumakapit kay Jesus. Araw-araw tayong tumatawag sa pangalan ni Jesus. Dahil hindi natin kaya. Yung sinasabi sa aklat ng mga Philippians, I can do all things through Christ. Ito yung kaya nating tumawag kay Jesus. Kahit sobrang mahina tayo, kaya nating kumapit kay Jesus dahil siya ang nagpapalakas sa atin. Kahit makasalanan tayo, kaya nating tumawag kay Jesus dahil siya ang nagpapabanal sa atin. But without Christ, we cannot do nothing. Kaya yun yung laging sinasabi ni Jesus, sasamahan kita hanggang sa huli. Dahil araw-araw kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Araw-araw kailangan natin ang pangako ni Jesus. Kaya kung tayo ay merong totoong pananampalataya, ito dapat ay pananampalatayang itinuro ni Jesus. Hindi sa ating kakayanan at kakayanan na maging banal o maging makatwiran. Our righteousness is Christ. Our holiness is Christ. Tayo ay nagpapasalamat ng araw-araw kasi nakakapit tayo doon sa biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos, hindi tayo kinokondena. Hindi tayo hinuhusgahan ng biyaya ng Diyos. Bagamat araw-araw, meron tayong pagkakataong tumawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At yun din yung nais ng Diyos. Kaya nga ang dakilang kautusan, nauuwi lang sa dalawa sa aklat ng mga Mateo. Una, mahalin mo ang Diyos ng iyong buong lakas, buong pag-iisip, at ng iyong buong buhay. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Every time we judge people, every time we condemn people, that is not showing love. Means, hindi tayo sumusunod sa nais ni Jesus. Hindi tayo sumusunod sa nais ng Diyos. Because the conclusion of God's commandment is love. Loving God and loving your neighbor. Kung merong paghuhusga, walang pagmamahal. Kung merong pagkukondena,
walang pagmamahal. But then again, tayo ay nakaangkla lang sa biyaya ng Diyos. Kaya sabi dyan sa ating main, we must have the faith comes from God. Ano ba yung pananampalatayang galing sa Diyos? Yung hindi galing sa atin, ha? Sabi dyan sa number 1, the faith that comes from God is the words of Christ. Number 1, He is the way. Pag sinabi natin Jesus is the way, there is no other way. You are not the way. Your ideology is not the way. Your philosophy is not the way. Jesus said, I am the way. Kapag nalaman natin sa ating mga sarili na si Jesus ang daan, wala tayong ibang daan na ililid ang mga tao kung hindi sa daang itinuro ni Kristo. Sa daang itinuro ni Jesus. Pag sinabi natin si Jesus ang daan, kahit ako, hindi ako ang daan. Ang trabaho ko lang ay ituro ang daan, tawagin ang lahat, ilapit ang lahat kay Jesus dahil siya ang totoong daan. Kaya sa aklat ng mga John, chapter 1, verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Si Jesus ang nagbibigay ng karapatan para tayo ay maging anak ng Diyos. Hindi ang ating kabutihan, hindi ang ating kabaitan, hindi ang ating sariling kakayanan para maging banal. For no one can be more. Ngunit kay Jesus. At uulitin ko, sa tuwing inaalaala natin ang salita ni Jesus, tayo ay napapalapit at napapalapit sa Diyos. Hindi ang ating pamamaraan. Anybody can be good. Anybody can do good. But not everybody is the way. Jesus said, I am the way. Kaya nililid natin yung tao sa totoong daan. Na para ilid ang tao, hindi natin sila tinuturo ang maging mabait o mabuti physically. Tinuturo natin sa kanila ang salita ni Jesus dahil yun ang daan. Ang totoong daan ay ang salita ni Jesus. Ang totoong daan ay ang buhay ni Jesus. Ang totoong daan ang pagiging totoo ni Jesus. Hindi ang aking abilidad na mag-train ng disiplina sa mga tao. Hindi ang ating abilidad para turuan silang maging tao, para turuan silang maging mabuting tao. Dahil ang binibigyan ng grado ng Diyos, kung tayo ba ay nakaangkla sa daan. Yan ay si Jesus. Pangalawa na kailangan nating pananampalataya ay malaman that Jesus is the truth. Means, there is no other truth. Walang ibang katotohanan. Tanging si Jesus lang ang katotohanan. Kaya si Jesus na mismo ang nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan. Ibig sabihin na siya ang katotohanan, walang ibang katotohanan. Kahit ano pa yung katotohanan na ating marinig, kung hindi ito ang katotohanan itinuro ni Jesucristo, hindi natin mapagtatagumpayan ang kasinungalingan. Bakit ba si Jesus ang katotohanan? Sinabi niya sa aklat ng mga Juan, 8, talatang 32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ibig sabihin na magpapalaya sa atin sa pamamagitan ng katotohanan ay ang kasinungalingan ni Satanas. Ang pagiging bulag sa Espiritu, kagaya sa sinabi sa aklat ng mga 2 Korinto 4:4. Kapag malaman natin ang katotohanan, yun ang magpapalaya sa atin. Hindi ang ating sariling katotohanan. Maraming totoo, pero iisa lang ang absolute truth. Yan ay si Jesus. Kaya ang dakila, ang paanyaya sa atin ni Jesus, malaman natin ang katotohanan. At ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Ibig sabihin ng magpapalaya sa atin, hindi na tayo kayang dayain pa ng mundo patungkol sa katotohanan. Ang sasabihin nila, hindi mo kailangan si Jesus dahil may sarili kang buhay. No! Christ is basic needs para magkaroon tayo ng pananampalataya. The words of Christ is the basic in our faith. Kaya nga sinabi sa aklat ng mga Hebrew, i-fix natin yung ating paningin kay Jesus dahil siya ang nagpapaganap sa ating pananampalataya. He is the author and perfecter of faith. What kind of faith do you have if you
are not fixing your eyes to Christ. Kapag hindi nakatuon ang ating paningin kay Jesus, ibig sabihin, you have different faith rather than the faith that Christ gave. Kapag iba ang pananampalataya natin, sa pananampalatayang itinuro ni Jesus, nafo-fall tayo into humanism, nafo-fall tayo into legalism, nafo-fall tayo in unhealthy mysticism. But if we fall into Christ's faith, we will be falling saan? Sa totoong kapayapaan ng pananampalataya. Hindi tayo nag-worry. Unlike maraming Christian, they are not sure about their faith. Andun pa rin yung takot nila. Andun pa rin yung kanilang pangamba. Andun pa rin yung kanilang pag-aalala. Kung yun ang tinuro ni Jesus, mangamba tayo, mag-alala, hindi na kailangan pumarito ha? Kaya nga siya ay naparito para alisin ang lahat ng ating pangamba at pag-aalala. Kaya sinabi ni Jesus, ako na ang nagbata ng inyong mga bigatin. Kaya ang kailangan nyo, lumapit lang sa akin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Yun ang totoong pananampalataya. At ang pangatlong bagay na kailangan nating maunawaan, ano ba ang totoong pananampalataya? Salita ni Jesus, siya ang buhay. He is the life. Means, there is no other life. Wala tayong ibang pagkukunan ng buhay na walang hanggan kung hindi ang buhay na ibinigay sa atin ni Jesus. Kaya sa aklat ng mga John chapter 3 verse 36, those who believe in the Son has eternal life. Sino man ang naniwala sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin sa mga bagay na ito, tanging matatagpuan lang natin yung buhay na walang hanggan kung tayo ay maniniwala kay Jesus. Kasi we cannot. Kahit ibigay mo pa ang 1,000% ng iyong buhay para magkamit ng buhay na walang, hindi natin ito makakamit. Jesus is just requiring just a little faith, like a seed of a mustard. Yung maliit na pananampalataya natin ay may malaking kasagutan kay Jesucristo. Kaya kung tayo ay magsasabi na, ano ba yung dapat pananampalataya? Meron ako. Pananampalataya si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala nang iba. Kapag sa loob ng church may itinuturong kakaiba, hindi nasasalig kay Jesus, hindi yan totoong salita. Yan ay palamuti lamang. Minsan panakot pa sa mga nananambahan at mananampalataya. We are not to hold ang mga members sa kanilang mga liig. We are to give them life. We are to give them truth and way. And that is Jesus Christ. At naniniwala ako na tayong lahat ay nananalangin. At ang Diyos ay nangungusap sa atin. At kaya kapag ang Diyos ay nangusap sa atin, tayo ay inililid niya kay Kristo. Tayo ay inililid niya sa daan, katotohanan at ang buhay. Hindi sa ating sariling pagsisikap na patunayan ang mga bagay. God did not call us to prove ourselves. Satan is the one who always challenge you. Prove yourself. Kasi yun yung temptation niya sa tao. Prove yourself. Kaya nga nung si Jesus Christ ay tinempt ni Satan, prove yourself. Kung ikaw ay anak ng Diyos, sabihin mo sa bato na maging tinapay. Prove yourself. Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, ano sabi niya? Tumalon ka. Tumalon ka at ililigtas ka ng mga anghel. Prove yourself. Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, sumamba ka sa akin at maibibigay ang lahat ng ito. Satan is always what? Whispering us to prove yourself in everything. I-prove mo na banal ka. I-prove mo na ikaw ay mabuti. Patunayan mo. That is the voice of Satan. But Jesus said, get out, Satan. Hindi yan ay galing sa Diyos. Hindi ko kailangan patunayan ang aking sarili. Because Jesus is the one who will prove to us. Kaya wala tayong mapapatunayan kay Jesus. Kasi pinatunayan na ni Jesus.
Kaya kung sino ang totoong meron lang napatunayan, doon tayo humahawak sa kanila. Doon tayo humahawak sa pangako ni Jesus dahil pinatunayan na niya na siya ang Kristo. Kaya nililid natin ang mga tao kay Jesus. Hindi sa kakayanan ko bilang isang pastor. Hindi sa kakayanan ng mga misyonary para maging mga missionaries. Hindi sa kakayanan ng bawat isa kung ano man yung nais nating patunayan. Ngunit ang kakayanan ni Jesus bilang Kristo. Yun ang ating pananampalataya na pinanghahawakan. Kaya mapalad tayo. Kasi meron tayong method, measurement, and standard. And that is the word of Christ. Kaya kung sinasabi natin na tayo ay merong pananampalataya, dapat ang pananampalataya na yan ay hindi galing sa iyo. Hindi galing sa mundo. Kundi ang pananampalatayang galing sa salita ni Jesus. Sa salita ni Kristo. Kaya dapat ang laging dumadaan sa ating bibig ay ang salita ni Jesus. Dahil ang salita ni Jesus ay absolute. Ang salita ni Jesus ay naglalapit sa atin sa kaharian ng Diyos. Kaya gayon na lang ang kanyang paanyaya. Lumapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Dahil sa kaharian ng Diyos, nandoon ang absolute na kapahingahan ni Jesus. So ulitin natin. No? Ano nga uli ang tatlong pananampalataya? O ang nilalaman ng pananampalataya na nasasalig kay Jesus? Siya ang daan, katotohanan, at ang buhay. Walang iba. Wala na. Kahit saan tayo pumunta, yan ang pananampalatayang itinuro ni Jesus na dapat din natin binibigyan ng pagtuturo. For our conclusion, sabi diyan, let us check our faith. What is the color of my faith? Yung aking pananampalataya ba ay nasasalig sa legalism, sa humanism, and healthy mysticism? Faith must contains Jesus' life, death, and resurrection. Wala nang iba. Dapat doon lang umiikot ang ating pananampalataya. Sa buhay, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus at ang kanyang pag-akyat sa langit. At ang konklusyon ng ating pananampalataya, kasama natin si Jesus hanggang sa dulo ng daigdig. Yun ang itinuro ni Jesus. I bless you in the name of the Lord Jesus Christ. This week, let's confirm our faith, the genuine faith God given us. What is that? Jesus' life, death, and resurrection. Kaya ganun din, no? Nalalapit na Kapaskuhan, pag-alaala sa buhay ni Jesus. Pag-alaala sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, kaya tayo ay every year or almost every day we are celebrating life because life comes from Jesus. Life comes from God. Hindi ito galing kanino man, hindi ito galing saan man. Ito ay galing kay Jesus. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat dahil patuloy na ibinigay mo sa amin si Jesus na siyang Kristo ng aming buhay. Salamat dahil sa pananampalatayang galing sa iyo, hindi na namin kailangan ng effort. Hindi namin kailangan istresin ang aming mga sarili. Dahil si Jesus na ang nagbata sa aming mga bigat. Si Jesus na ang siyang pumasan sa mga pasan naming Panginoon. Kaya ang paanyaya ni Jesus bilang isang mananampalataya ay lumapit sa Kanya at magkaroon ng kapahingahan. Dahil kay Jesus, totoo ang kapahingahan. Totoo ang pahingang aming mararanasan. Pagpalain mo po ang salitang naipahayag. Sa linggong ito, we will be confirming Jesus' life, death, and resurrection. Higit sa lahat, ang kulay ng aming pananampalataya ay ang kulay ng dugo ni Kristo na siyang humugas sa aming mga pagkakasala. Siyang humugas sa aming kakulangan at siyang humugas sa bawat kakulangan sa aming buhay. Kaya maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy mong itinataas sa aming kalagitnaan ang buhay, kamatayan at pagkabuhay ni Jesus. Sinabi mo sa iyong salita, 2 o 3 na nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Kaya maraming salamat, Panginoon, for being with us
lalong-lalo na ma-confirm namin ang aming sarili na sa iyo lamang kami nakatuon. Pagpalain mo rin po ang bawat isa na naririto, kayo din ang mga kapatiran, Panginoon, ingatan sila saan man sila naroroon, ipaalala sa kanila na si Jesus, ang Kristo, ang solusyon sa lahat ng problema. Salamat po muli at minamahal ka namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.